Ang Nike niyata ang pinakasikat na brand pagdating sa athletic shoes at apparel. Madalas mong makikita mga sapatos ng Nike na suot-suot ng mga sikat na mga player katulad nila Michael Jordan at LeBron James. Pero alam nyo ba kung paano nag-umpisa ang Nike? Kung paano ito itinayo ng isang lalaki at kung bakit kahit bilyonaryo na ang lalaking ito ay hindi pa rin nagtatayo ng sariling factory? Yan ang alamin natin. Kilalanin natin ang founder ng Nike na si Phil Knight, ang pang 21 na billionaire sa buong mundo ngayon. Pero wala pa rin sariling factory. Aalamin din natin kung paano nila nakuha si Michael Jordan bilang pinaka-successful na endorser nila sa kasaysayan ng Nike. Bago tayo mag-umpisa, ay mag-subscribe muna kayo sa ating channel and tap the bell button para lagi kayo updated sa mga bagong videos natin. Si Phil Knight ay pinanganak noong February 24, 1938 mula sa isang abogadong negosyante na si Bill Knight. At ang kanyang ina naman ay si Lotta Knight. Ang ama niya ay mayroong newspaper publishing business. Nung binata na si Phil Knight, gusto niya mag-summer job sa business ng tatay niya. Pero tinanggihan siya nito. Gusto kasi ng tatay niya iparamdam kay Phil Knight ang totoong buhay at ayaw niyang ispoilin ng anak niya. Kaya si Phil ay naghanap ng ibang trabaho. Sa kabutihang palad, nakapasok naman siya sa kalabang publishing business ng pamilya nila. At ito ang The Oregonian. Ang trabaho niya ay panggabi at siya ay taga-tabulate ng mga score sa sports. Umaga na siya nakakauwi at tatakbuhin pa niya ang 7 milya pauwi sa bahay. Dito siya namulat sa mundo ng running sports. Nag-aral ng college si Phil sa University of Oregon at kumuha ng kursong journalism. Naging writer din siya ng sports article sa pahayagin nila sa university. Naging varsity din siya at ang naging coach niya ay si Bill Bowerman. Nung makagraduate na siya, pumasok siya sa military sa loob ng 1 taon at naging army reservist siya sa loob ng 7 taon. Pagkatapos niya sa military, naisipan niya mag-masteral sa Stanford. Meron din siyang sinulat na term paper na ang title, Kaya ba ng Japanese Sport Shoes na kalabanin ng German Sport Shoes? Na katulad ng ginawa ng mga Japanese camera sa German camera. Nakita kasi ni Phil Knight kung paano tinalo ng Japanese camera ang dating namamayagpag na German camera. Inisip niya kasi kung kaya din ba ng Japanese sport shoes na matalo ang German shoes na katulad ng Adidas at Puma na nung mga panahon na yon ay sikat na sikat. Noong makagraduate na si Phil, hindi niya maalis sa isip niya ang idea na yun na dalhin ang Japanese shoes sa Amerika. Kukunti pa lang kasi ang nakikita ng Japanese shoes sa Amerika. Kaya ang plano niya ay pumunta ng Japan at maghanap ng supplier doon. Kaso ang problema niya ay wala pa naman siyang experience pagdating sa negosyo at sa pakikipag-business meeting. Pero kahit zero experience siya sa larangan ng negosyo ay tinuloy niya pa rin ang plano niya. Kaya noong November 1962, pumunta siya ng Japan para maghanap ng supplier ng sapatos. Kung saan-saan siya nakapuntang syudad at shoe store. Kaso hindi niya nagustuhan ng mga ito hanggang sa nakarating siya sa syudad ng Kobe. Napukaw ang kanyang atensyon sa isang shoe store. Dito niya nakita ang mga sapatos na masyadong mataas ang quality at magaganda ang design. Ang store na ito ay ang Onitsuka Tiger. Na love at first sight siya sa brand na ito at napagdesisyonan niya na ito ang ibibenta niya sa Amerika. Nakipag-usap siya sa may-ari nito at nagpakilalang shoe distributor sa Amerika. At on the spot, nag-imbento siya ng pangalan ng company niya at tinawag niya itong Blue Ribbon Sports. Hinalok niya ang may-ari kung pwede siya maging distributor ng Onitsuka sa Amerika. Laking gulat niya dahil hindi na nagdalawang isip ang may-ari at pumayag agad ito. Ginawa siyang exclusive distributor ng Onitsuka sa Amerika. Noong 1963, natanggap niya na ang 12 pares ng running shoes. Dito na siya nagsimula magbenta. Pumunta siya sa iba't ibang racetrack para ibenta ito. Binenta niya ito mula sa likod ng sasakyan niya. Pero naisip niya kung ganito lang ang gagawin niya palagi, hindi lalago ang negosyo niya. Kaya lumapit siya sa isang tao na alam ang pasikot-sikot ang mundo ng running sports. At ito ang coach niya nung nasa college pa siya na si Bill Bowerman. Na nung mga panahon na yon ay isa ng sikat na coach sa Amerika dahil naging coach siya ng mga Olympic athletes. Nung makita ni Bill Bowerman ang Japanese running shoes na ito, ay na-love at first sight siya dito. Kaya hinikayat ni Bill si Phil Knight na kung pwede maging mag-partner sila. Kaya noong January 1964 ay in-incorporate nila ang Blue Ribbon Sports at nag-invest ang bawat isa ng tig $500. Ginastos nila $1,000 sa first 300 pair of shoes na order nila na nagkakahalaga ng $3.33 bawat pares ng sapatos. Dumating ang shipment nila noong April 1964 at mabilis itong na-sold out dahil na rin sa connections ni Bill Bowerman.
Sa unang taon ng operation ng company nila, kumita sila ng $8,000. Kung kukumputin natin, base sa inflation calculator, ang $8,000 noong 1964 ay nagkakahalaga ngayon ng $58,000 ngayon 2020 o halos 3 million pesos sa pera natin. Dito na sila kumuha ng unang salesman nila na si Jeff Johnson. Kaya nung sumunod na taon at ito ay 1965, ang kinita nila sa buong taon ng 1965 ay umabot na ng $20,000. Dito na nila naisipan magbukas ng shoe store sa Santa Monica noong 1966. Sa company nila, si Phil Knight ang nakafocus sa business operation side, habang si Bill Bowerman naman ang nakafocus sa innovation at design. Si Bill ang gumagawa ng mga design at ipinapadala niya ito sa Onitsuka Tiger sa Japan. Noong 1968, dinisign ni Bill ang Cortez shoes at dito na nakilala ng gusto ang company nila. Nakilala ang Cortez shoes nila dahil itong ginamit ng ibang athlete noong 1968 Olympics. Kumita sila noong 1969 ng $300,000. Kung kukumputin natin sa inflation calculator, ito ay nagkakahalaga ng $2 million ngayon 2020. Dito na nagumpisang bumuhos ang order ng Cortez shoes. Kaso hindi nila matugunan ang demand ng market dahil ang bawat order nila sa Onitsuka ay sobrang bilis na nauubos agad. Habang tumataas ang demand, hindi naman nag-i-increase ang supply mula sa Onitsuka dahil hindi sila priority ng Onitsuka Tiger. Ang priority ng Onitsuka ay ang market sa Japan. Ang ginagawa ng Onitsuka, ang market muna sa Japan ang una nilang tinutugunan at ang matitira sa stocks nila ay yun lang pinapadala sa Amerika. Kaya naisip nila na hindi pwedeng habang buhay naasa sila sa Onitsuka dahil hindi sila lalago kung ganito ang mangyayari. Kaya naisip nila gumawa na sila ng sarili nilang brand. Ang unang empleyado nila ang nagsuggest ng pangalang Nike na mula sa pangalan ng Goddess of Victory. Ang sumunod na ginawa ni Phil ay pumunta siya sa isang university para magpagawa ng logo sa isang graphic artist student. Ang ginawang design para sa kanya ay ang swoosh design sa halagang $35. Hindi na masama sa ganung presyo. Ngayon, handa ng brand niya at ready na siya para sa gaganaping 1972 Olympics. Tapos nakipag-deal siya sa iba't ibang shoe manufacturer sa Japan at ginawa silang subcontractors. Hindi na niya kailangan magtayo ng sariling factory dahil mas magastos pa pag may factory at hindi nila forte ang magpatakbo ng factory. Ang forte kasi nila ay gumawa ng design at mag-market. Ang tawag dito ay outsourcing. Noong ma-expire na ang contract nila sa Onitsuka noong 1971, nag-umpisa na sila mag-manufacture ng mga subcontracts niya. At dito na lumago ng husto ang Nike dahil nasupplyan na nila ang demand ng market. Sumikat sila ng husto nung ginanap ang 1972 Olympics. Pero mas sumikat ang Nike nung nakuha nila si Michael Jordan. Paano naman nila nakuha si Michael Jordan? Noong mga panahon na ito, hindi pa ganun kasikat si Michael Jordan. Ang gustong sapatos na suot ni Michael Jordan pagpasok niya na NBA ay ang Adidas. Bagaman, ang sinuot niyang rubber shoes nung naglalaro pa siya nung college ay Converse. Sa kadahilanan na ang coach niya nung college ay binabayaran ng Converse ng $10,000 per year para lang pasuotin niya ang mga player niya ng Converse. Pero ang totoong talagang gusto niya ay ang Adidas. Ang problema, ang Adidas ay hindi nag-o-offer sa kanya. Hindi dahil sa hindi siya gusto ng Adidas, kundi noong mga panahon na yon ay kamamatay pa lang ng founder nila na si Adi Dassler. Kaya noong mga panahon na yon, dumaan ang Adidas sa management crisis. Kaya medyo na-disappoint si Jordan sa Adidas. Kaya pumunta sila sa Converse. Noong mga panahon na yon, may contract ang Converse kanila Magic Johnson at Larry Bird. Kaya medyo na-excite din si Jordan. Pero ang inoffer lang sa kanya na Converse ay $100,000 per year. Yun kasi yung binabayad ng Converse sa mga top player endorser nila. Noong tinanong ng tatay ni Jordan kung makakapag-offer pa sila na mas malaki, ang sagot lang nila, yun lang makakaya namin sa ngayon. Kaya medyo na-disappoint sila Jordan. Dito na pumasok ang Nike sa eksena. Sa umpisa, hindi gusto ni Jordan ang mga design ng Nike, kaya wala siyang interest na makipag-meeting sa mga ito. Dahil ang nasa isip niya lang ay ang Adidas. Kaya ang ginawa ng management ng Nike, ang tinawagan nila ay ang mga magulang ni Jordan. Dito na nahikayat si Jordan na pumunta sa Nike headquarters na kasama ang mga magulang niya. Noong nasa Nike office na sila, dito pinakita ng Nike ang ginawa nilang presentation para kay Jordan. Ang nakalagay sa video na ito ay ang mga highlights ng laro niya nung college pa siya. Talagang pinapakita ng Nike na gustong gusto nila makuha si Jordan. Nung matapos na presentation, dito na pinakita kay Jordan ang magiging design at color ng sapatos. Pinakita sa kanya ang red at black na sapatos. Nag-comment si Jordan na hindi niya gusto ang design dahil masyado daw mataas ang cut, hindi katulad ng Adidas na medyo mababa lang ang cut
Nagsabi naman ng Nike na pwede nilang baguhin ang design ayon sa gustong design ni Jordan. Malaking points to para kay Jordan dahil noong mga panahon na yon, ang mga player ay walang say o karapatan para magdikta ng design na mga ini-endorse nila. Talagang pinapakita ng Nike na gustong-gusto nila makuha si Jordan. Hindi katulad ng Adidas at Converse, parang tinake for granted lang siya. Inoferan din si Jordan ng Mercedes-Benz at tumataginting na $500,000 bawat taon sa loob ng 5 taon na nung mga panahon na yon ay napakalaking halaga dahil ang sumunod na pinakamalaking kontrata nung mga oras na yon ay $150,000 lang. Meron din siyang stock option sa Nike at $7 million sa loob ng 5 years. Basta ma-accomplish niya kahit isa sa 3 bagay na hinihingi sa kanya ng Nike sa loob ng season na yun. Ang una ay dapat maging Rookie of the Year siya. Pangalawa, mag-average man lang siya na 20 points per game. At pangatlo, ay maging all-star man lang siya sa season na yon. Kahit isa lang dyan sa 3 na yan na ma-accomplish niya. Ang ginawa ni Jordan, dahil gusto niya talaga ang Adidas, pumunta siya sa office ng Adidas at pinakita niya ang contract ng Nike. Sinabi niya sa management ng Adidas na kung matatapatan nila o kahit malapit lang sa contract ng Nike, ang ibibigay nila sa kanya ay magsasign siya ng contract sa kanila. Kaso tumanggi ang Adidas, kaya no choice si Jordan kundi mag-sign sa Nike. Pagkatapos ng 1 year na season na yon, nalagpasan lahat ni Jordan ang hinihingi sa kanya ng Nike. Naging all-star siya, nag-average din siya ng 28.5 points per game at naging Rookie of the Year pa siya nung season na yon. Nalagpasan niya ang hinihingi ng Nike. Doon na rin dumagsa ang order ng Air Jordan na design ng Nike. Noong 1985, kumita sila sa Air Jordan pa lang na tumataginting na $100 million. At dito na nagumpisa ang success ng Nike. At sabi nga nila, the rest is history. Kayo, nakasuot na ba kayo ng kahit anong design ng Air Jordan? Comment nyo lang sa baba.